pag-ibig mo'y ipakita. Lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y himatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon ang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maghihanda kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, sa araw na ito, sinisimulan po natin ang panibagong panahon sa kalendaryo liturhiko ng simbahan sa pamamagitan po ng pagdiriwang ng panahon ng Adbyento. Ito po ang unang kadahilanan ng pagpasok natin sa panahon ng Adbyento ay ang pagpasok din natin at panimula ng pangliturikong kalendaryo ng simbahan. Ang pangalawang bagay, mga kapatid, ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paghahanda. Paghahanda para saan? Paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga, kung mapapansin po natin, meron po tayo ditong Advent Wreath. At dito sa Advent Wreath, may 4 po na kandila. Nangangahulugan na ito'y 4 na linggo na paghahanda para sa darating na Kapaskuhan. Pero mga kapatid, kapag kayo po ay tatanungin ko, ano po ba ang nagbibigay kasiyahan sa inyo sa panahon ng Kapaskuhan? Sino at ano ang magbibigay kasiyahan sa inyo sa panahon ng Kapaskuhan? Sino po? Parang mahina. Sino po? Mahina pa rin. Sino po? Maniwala ako. No? Si Jesus o ang bonus? Sino? Oh. No? Baka kasi mas malakas pa nating isigaw, ang nagbibigay kasiyahan sa akin, Father, ay ang bonus kesa si Jesus. Kaya nga mga kapatid, itong 4 na linggo na ito ay 4 na linggong paghahanda upang makita natin na ang tunay na nagbibigay kasiyahan sa Kapaskuhan
ay walang iba kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya hayaan po nating pagnilayan, mga kapatid, ang ating mga pagbasa para sa araw na ito. Tandaan po natin, mga kapatid, na ang salitang Adbyento ay nagmula sa salitang Latin na Adventus, na nangangahulugang pagdating, arrival, or coming. Pero hayaan po ninyo na sa linggong ito, magandang tingnan po natin at pagnilayan na ang panahon ng Adbyento ay panahon din ng pagbabalik. At sino ang bumabalik? Walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi si Jesus. Kaya nga kung mapapansin mo po natin, mga kapatid, at kung napakinggan po ninyong maigi ang ating ibanghelyong napakinggan, marahil magtataka po kayo, panahon ho ba talaga ng Adbyento? Bakit po ang ating ibanghelyong napakinggan ay nagpapatungkol sa katapusan ng mundo? Puno ng katatakutan, puno ng kapangambahan. Pero tila may pinapaalala sa atin ng Diyos. At ang ipinapaalala sa atin ng Diyos, na sa buhay na tinatahak natin dito sa mundong ito, humaharap tayo sa iba't ibang unos. Humaharap po tayo sa iba't ibang problema. Humaharap po tayo sa iba't ibang pagsubok. Tama po ba? Lahat naman tayo nagkakaroon ng problema. Lahat naman tayo nagkakaroon ng unos. Lahat naman tayo humaharap sa iba't ibang hirap ng buhay na ito. Pero merong magbabalik. At sa pagbabalik na iyon, ipinapaalala niya at ipinaparamdam niya sa atin ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Na ang pagmamahal ng Diyos hindi nang iiwan. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nang iiwan. Alam niyo po, minsan, mga kapatid, kapag may mga pagsubok tayong hinaharap, lagi tayong napapatanong kay Jesus, ano po ba ang ginawa kong kasalanan para maghirap ang buhay ko? Ano po bang kasalanan ko? Ano po bang mali ko? Bakit ako kailangang humarap sa mga pagsubok na ito? Pero marahil ang kasagutan ay nandito, mga kapatid, na may magbabalik at sa pagbabalik ng Diyos, patuloy niyang ipapaalala sa atin na hindi niya tayo iniiwan. Patuloy niyang ipinapaalala sa atin na siya ay magbabalik dahil sa kanyang pag-ibig para sa atin. Pwede bang tingnan mo yung katabi mo? Tanungin mo nga yung katabi mo, iniwan ka na ba? Kasi pag sinabi natin yan, ang laging pumapasok sa ating isipan, Father, heartbroken ako eh. Iniwan ako ng boyfriend ko. Iniwan ako ng girlfriend ko. Pero kung tutuusin, mga kapatid, maraming klase ng pag-iwan. Ang mga OFW, iniwan ng kanilang pamilya dito sa Pilipinas para sila ay mangibang bansa at makapagtrabaho. Mahirap po yun para sa kanila. Mahirap din para sa mga naiwan. Pero mga kapatid, sa kabila ng hirap na maiwanan, pinapaalala ng Diyos na magbabalik si Jesus upang iparamdam na siya muli ay kapiling ng bawat isa. Kaya nga, anong hamon sa atin, mga kapatid? Hindi lang si Jesus ang magbabalik, kundi ang bawat isa din sa atin ay dapat bumalik kay Jesus. Maraming pagkakataon na iniwan natin ang magpakabuti para piliin ang magpakasama. Maraming pagkakataon na iniwan natin ang magpatawad kaysa magbigay ng kapatawaran. Maraming pagkakataon na iniwan mo ang iyong asawa
para humanap ng ibang asawa. Maraming pagkakataon, may mga estudyante tayong kasama na iniwan ninyo ang pag-aaral ng mabuti para gumawa ng mga hindi makabuluhang bagay. Maraming pagkakataon na iniwan natin si Jesus para piliin ang mga walang kwentang bagay. Pero mga kapatid, ang panahon ng Adbyento ay hindi lamang pag-iwan at hindi sa lahat pag-iwan, kundi ang panahon ng Adbyento ay pagbabalik. Pagbabalik kay Jesus. At ang bumabalik kay Jesus, bumabalik sa pagpapatawad, bumabalik sa pagmamahal, bumabalik sa mabuting gawa, bumabalik sa mabuting asal. Hindi lamang si Jesus ang bumabalik, dapat bumalik din tayo kay Jesus. Kaya sana gamitin po natin itong 4 na linggo na ito, ngayong panahon ng Adbyento, na tingnan, ano ba yung mga bagay na iniwan ko? Ano ba yung mga pag-uugaling iniwan ko? At ngayong panahon ng Adbyento, bumalik kay Jesus, bumalik sa pagpapakabuti, bumalik sa pagmamahal. Pangalawang bagay, mga kapatid, ngayong panahon na malapit na ang Kapaskuhan, usong-uso po yung tinatawag nating sale. Tama po ba? Ang dami pong mga sale sa paligid, sa mga mall. Tama po ba? Parang hindi pa kayo nakatatanggap talaga ng bonus, no? Kasi ang lulungkot ho ng mukha ninyo, parang napag-uusapan yung sale, parang, wala po kaming ganun. Ano? No, di ba ho? Maraming sale sa paligid, no? At meron tinatawag na clearance sale. No? Ano pong ibig sabihin nun? Na yung mga kumpanyang ito, ibababa nila yung presyo upang yung kanilang mga produkto mabili. At kapag nabili na yung kanilang mga produktong luma, makapaglalabas na sila ng mga bagong style, mga bagong produkto. At marahil, magandang gamitin po yung prinsipyo na ito sa ating buhay pananampalataya, buhay espiritual, ngayong panahon ng Adbyento. Bakit? Dahil aminin po natin o hindi, itong mga susunod na araw na ito ay mga araw na puno tayo ng mga gawain. Marami tayong pupuntahan ng mga parties, reunion, pagtitipon. Kaya nga, pagdating ng Enero, ano na lang yung masasabi natin sa ating mga sarili? Yun na yun? Tapos na yung Pasko? Parang wala naman. Dumaan lang. Kasi baka po mga kapatid, na yung puso po natin punong-puno ng laman. At kung yan ay punong-puno ng laman, dapat pakawalan ng ibang bagay, put it on sale in order for you to have space for Jesus. Kasi kung ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan ay si Jesus, ibig sabihin, ang bawat Kapaskuhan ay tunay na puno ng kahulugan. Kung si Jesus ang tunay na nagbibigay halaga sa Pasko, dapat ang puso natin, ang buhay natin, ngayong panahon ng Kapaskuhan, ay tunay na maging makabuluhan. At magiging makabuluhan lamang ang Kapaskuhan kung ang puso natin may lugar para kay Jesus. May lugar para sa Diyos. Kaya sana po pagkatapos ng Kapaskuhan, pagdating ng Enero, babalik kayo sa inyong paaralan,
babalik kayo sa inyong mga trabaho, hindi nyo sasabihin, yun na yun, tapos na, ang bilis naman. Kundi ang sasabihin natin, ang Pasko'y naging makabuluhan dahil binigyang kahulugan ni Jesus. Mga kapatid, 4 na linggo po ito. 4 na linggong paghahanda. Gamitin po natin upang tayo'y makabalik kay Jesus at upang matunay na maranasan at maramdaman natin ang pagbabalik ni Jesus. At matunay natin itong mararanasan kung ang puso po natin, ang buhay po natin, ang kalooban po natin ay may lugar para kay Jesus. 4 na linggong paghihintay, 4 na linggong paghahanda. Gamitin ng maayos upang ang Pasko'y tunay na maging makahulugan. Amen.